Lapit na po ang Holy Week at kung baga ang paggunita sa pagpapakasakit ng ating Panginoon ay ating mababalikan. Pero dito pa lang sa ating Ebanghelyo, isa ng pagsubok agad ang tinanggap ni Jesus. Pagkatapos na siya ay magpalayas ng demonyo sa isang lalaki na naging sanhi ng kanyang pagkapipi, ang lalaki ay nakapagsalita ng gilalas ang mga tao. Pero may mga nagsabi naman, si Beelzebul na prinsipo ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba pa, sa nakitang kababalaghang ginawa ni Jesus, humingi pa ng dagdag na milagro. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Sa taong ayaw maniwala, walang sapat na milagro ang magbibigay sa kanya ng paniniwala. Pero sa taong naniniwala, hindi niya kailangang ng milagro dahil siya'y naniniwala. Patid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakabilang pangkat at mawawasak ang bahay roon. So, sa isang kaharian, kailangan ng unity, hindi division. Kung maghimagsik sa Satanas laban sa kanyang sarili, paano mapapanatili ang kanyang kaharian? Dahil sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Kumbaga, ibinalik ni Jesus yung kanilang statement. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Pero ito ang magandang balita. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Wow, talagang good news. Nagsasabi na ang Panginoon nga ang anak ng Diyos na magpapalaya sa atin sa lahat ng kasamaan ng demonyo, sa lahat ng nagiging sanhi ng pagkakahati-hati. Sinasabi na ang mabuting puno, mabuti ang bunga. Ang masamang puno, masama ang yes, by their fruits, you will know them. Kaya nga, yung discernment of spirits, pag may inspiration tayong tinanggap, ano ba ang turo ng simbahan? Isa ay ang discernment, pagninilay para makita natin kung ito nga ay kaloob ng Diyos o ng kalaban ng Diyos sa pamagitan ng bunga. Pag tayo ay mas naging malapit sa Panginoon, pag tayo ay naging mas mabait sa ating kapwa, that must be coming from the Holy Spirit. Pero pag tayo naging mapagmataas, iba yung lifestyle natin, nalayo sa Panginoon, nalayo sa kapwa, kahit magkamal pa tayo ng napakaraming kayamanan, magduda na tayo. Dahil hindi ito galing sa Panginoon. So, pagninilayan natin, kung ang bunga ay unity within a family, wow, mararamdaman natin. Kasi sa ating pagninilay, masasambit natin na ang banal na Espiritu ay gumagabay sa ating buhay panalangin. Kaya mga kapatid, oo, ang balita ng ating Panginoon
Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, opo, kapag pinagnilayan natin ang mga utos ng Panginoon at ating sinunod ito, pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. At ang Panginoon ay sumasa atin. Kaya nga sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, inuutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinasabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. If they obey me, they will flourish. If they will not obey and they disobey me, they will perish. So, sa lahat naman ng rules, ganun po, di ba? Kahit nga sa psychology, reward and punishment. Kahit sa pag-aalaga ng pets, susunod yung pet, kapag ginawa niya yung utos mo, then reward. Pero pag nauna yung reward, hindi po yan matututo kasi bribe yun, suhol yun. Hindi po matututo. Ang bata, kailangan matuto na kapag tama ang ginawa, may reward. So, the same with our God. Pero ang pagsunod natin sa Diyos, hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating pagsunod. Hindi po. Kundi para sa atin. Yung pagsunod natin, sumusunod tayo sa panuntunan ng Diyos dahil tama, angkop, at buong-buo ng karunungan ang ipinag-uutos niya. Ngayon, kung aalis tayo sa gabay ng Panginoon, lugi tayo. Pero hindi natin kailangan sabihin na kapag sumuhay tayo, pinaparusahan tayo ng Diyos. Mali po. Hindi po nagpaparusa ang Diyos. Hindi po nagpaparusa ang Diyos. Let's reflect. Kapag ang isang ilaw, switch off ko, didilim. Tama? Pag dumilim, parusa ba yun ng Diyos? Or it's the result or consequence of my action? Di po ba? Consequence po yun. Pag naglakbay ako, napunta ako sa lugar na yun, desisyon ko yun. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, bakit ako nandito? Gusto ko nandun ako, dun sa bandaron. Baka batukan tayo ng Panginoon. Saglit, anak. Di ba ginusto mo yan? Nagdesisyon ka, bumili ka ng ticket, kaya ka napunta sa lugar na yan. So, it's a consequence. The result of our choice, of our action. Ngayon, pag sinabi ng Diyos, huwag kayong lalagpas dito, mapapahamak ka. Lumampas, napahamak. Kumbaga, bangin yun Nahulog. Sasabihin ba yun, Lord, bakit di mo ko inalalayan? Inalalayan kita. Marami akong babala sa'yo. May mga nagtaong pumigil sa'yo. Pakinggan mo sila dahil iyon ay para sa iyong kaligtasan. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Bakit? Because God is pure love. Sabi ni Saint Thomas Aquinas, God loves even the demon. Grabe, no? Sabi yun ni Saint Thomas God loves even the demon. Pero, yung response ng demon, wala, ayaw niya. Walang conversion. So, pag sinunod natin ang Panginoong Diyos, that is for our own welfare. Pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano ang pagsunod. Dahil ang Ama, ang kanyang Ama, ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Kaya nga kahit siya'y tinutulig sa dito, na kahit maganda yung kanyang mga ginagawa,
tinutuligsa pa rin siya, hindi siya natinag. Gagawin niya na magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Tinanggap niya ang kanyang misyon, kaligtasan para sa sangkatauhan. Kahit siya'y mapako sa krus, kahit siya'y mamatay sa krus. Pero doon sa kanyang kamatayan, pinatunayan niya, mas makapangyarihan siya kaysa kamatayan. Mas makapangyarihan siya kaysa kasalanan. Mas makapangyarihan siya kaysa demonyo. Mga kapatid, opo, ang sabi ng ating Panginoon, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, opo, tayong lahat ay malaya. We have the faculty to choose. Malaya tayong pumili. Buhay o kamatayan. Reward or punishment. Let's choose. Pumili tayo. Why settle for less? Bakit tayo pipili ng ikakapahamak natin? Bakit tayo pipili ng isang bagay na bandang huli pagsisisihan natin? Mga kapatid, sa ating buhay, kailangan natin ng yung tatlong letters na ito. D, O, H. Department of Health. D stands for discipline. Ang lahat ng atleta, kahit talented siya, pag wala siyang discipline sa kanyang sarili, hindi siya magsasucceed sa kanyang pinili. Kailangan niya ng discipline. Kahit saan yun, kahit sa ating lahat. Amen? Pag ginawa natin ang gusto lang natin, walang disiplina, wala kayo rito sa St. Jude. Kasi pupunta kayo rito alas 2. Siyempre, maghahanda, magta-travel, alas 2 nandyan kayo. It's a discipline. Discipline. O stands for obedience. Pag may utos, ibibigay natin yung ating pagsunod kasi alam natin mabuti ito para sa akin. Kung may coach tayo, we must have that discipline and obedience na makinig sa Kanya. Kasi ginaguide niya tayo. Discipline, obedience, H stands for humility. Hindi natin igigit yung gusto natin. Kahit hindi natin naintindihan. Well, nobody understands everything. Pero dapat magpatuloy ang buhay. Ngayon nga sa inyo, sa paghahanda ninyo ng inyong board exams, bakit ang hirap? Aral na ako ng aral. 3 months na, pero parang kulang pa din. Nandiyan na yung malapit ng exams, pero parang di ko pa kaya. O, nandun. Nobody is sure with something, but we must humble ourselves to trust the goodness of God. So, discipline, obedience, humility, DOH. And we must have health. And we can acquire health if we choose to obey and to be in the side of God. So my dear friends, opo, napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo. Iisa ang kanyang sinasabi, ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos.